So far, wala pa po tayong update kaugnay dyan. Actually, mas kayo pang nakapag-usap, ano? But kung may fourth complaint, actually willing to wait naman kami for the fourth complaint. Kasi yun yung mahalaga eh. Magkaroon talaga ng mas pinakamaraming magsusuporta dito sa impeachment complaints. Pero isa din sa mga inaangal namin na napakatagal naman. Kasi yung process nito ay supposedly dapat ngayon ay nangyayari na. Kasi nga 10 days lang dapat eh, di ba? Pagkatapos ibibigay na sa Justice Committee. So willing to wait pero sana magkaroon ng moves ngayong linggo na to. Kasi huling mga araw na ng Kongreso at dapat magkaroon ng action dito ang ating leadership. Hindi pwedeng pabayaan na walang nangyayari. So we will wait kung ano yung fourth complaint, but at the same time we are demanding, no, panawagan namin, nagde-demand kami na magkaroon na ng aksyon kaugnay dito. Hindi natin alam kung ano yung mga moves kasi mas leadership naman, mas majority naman ang supposedly ay magkakaroon ng action dito. So we are still waiting doon kasi ilan lang naman kami sa minority at madali naman kaming kumbaga madaling makapagpapirma kung sa majority yan kasi we are about 22-23 persons lang sa minority. Until the last moment tayo, no? Gano'n naman yung ating And i-demand natin yon kasi kung kailangan ipanawagan ng taong bayan, lalong-lalo na kung merong mga efforts na harangan ito, talagang dapat mag-insist tayo lalo, maging aggressive tayo na alamin kung sino ang mga humaharang dito. And I believe yung presidente kasi nag-declare kasi siya ng mga kung ano-anong sinabi niya tungkol dito sa impeachment complaint kung saan ngayon apektado yung ating mga kongresista. Hindi pwedeng mixed signals pag ganyan eh. Ang usapin kasi dyan, kailangan magkaroon talaga ng transparency and accountability. At yung accountable dito ay yung Vice President. At dapat talaga, no, kung mismong presidente yung nagsasabi ng ganito, dapat lang no na papanagutin nila yung isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Sa lumalabas ngayon, kasi kung hindi, very easy lang naman sa kanila yon eh na i-declare. So bakit hindi? So ibig sabihin, kung nagkakaroon ng mga mixed signals na yon, ganun yon. Pero sabi ko nga, ang mapagpasya pa rin naman dito yung taong bayan eh. Kung talagang naniniwala, and nakita naman natin yon sa mga survey ng nakaraan, kung gaano karami ang humihingi ng accountability kaugnay dito sa nilustay na pera ng 125 million no confidential funds. Dumudulo pa nga yun sa usapin ng ilan ang mga gusto na or ayaw ng confidential funds and intelligence funds sa ating bansa. There are talks ngayon kung paano yung magiging ways forward ng mga complainants and mga mga endorsers natin kasi mahalaga kasi yung So mga actions na ganyan, importante na napaparating natin kung ano yung gusto nating ipaunawa. So I believe merong mga pag-uusap pero kung as to the details hindi pa po ako privy. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. But there will be siguro actions, no? Kung rally man yan, kung ano man yan, di ba? Magkakaroon at magkakaroon. Sa bahagi kasi namin, up until the last moment, even after the Congress, even pagkatapos hanggang sa pagbalik natin, we will hold accountable yung mga naglustay ng pera sa ating bayan. Sa makabayan yun kasi yung prinsipyo namin. Kailangan pong tuloy-tuloy yung pagpapanagot sa mga ganyan na usapin. Kasi kung hindi, ano na lang mangyayari sa atin kung hindi tayo makapagpanagot ng mga mga opisyal ng ating bayan na nagkakaroon ng mga ganitong katiwalian at korupsyon. Meron pang June 2 onwards, 2 weeks pa yon na pwede pang pag-usapan. Ang Committee on ang Justice ay pwedeng 30 days, 'di ba? 60 days bago siya magkaroon ng committee report. Pero that is the parang pinaka-maximum na niya. Ito kasi pwede naman nilang pag-usapan na sige, kung may 1/3 na, pwede na yon ipasa sa Senate. So yun yung natin. Ang mangyayari,
Kasi we will work on that, no? Kung ano ang workable sa atin at pinakamabilis sa atin na maipasa yon at magkaroon kaagad ng judgment, yun yung gusto nating mangyari. So kung ganun, di pag-usapan namin kung paano yon. At saka yan naman, bubuo naman yan ng pool of lawyers di ba? Kung paano ang prosecution doon sa Senate. So probably mag-uusap-usap palagi ang mga complainants as katulad din ng pag-uusap namin itong mga complainants and endorsers. Is manindigan naman yung ating mga kongresista na independent sila doon. Yun naman yung ano natin kung sa usapin ng hindi inaaksyonan, mas talagang pagpapanagot na aksyonan nito.